Nagsisimula ang kwento sa mag-asawang sina Riona at ang mister niyang masipag at sobrang dedikado sa trabaho, yung tipong halos di na umuuwi sa sobrang abala. Excited si Riona kasi malapit na silang lumipat pabalik ng Tokyo. 2 taon na silang nakatira sa Osaka mula nang ma-assign doon ang asawa niya. Pero ngayon, dahil na-promote si Mister, ililipat na siya sa main branch ng kumpanya sa Tokyo. 10 araw na lang bago ang lipat, ramdam na ramdam ni Riona ang excitement para sa bagong simula nila bilang mag-asawa. Kinabukasan, 9 na araw bago ang alis, biglang dumating sa bahay nila si Mr. Yoshio, boss ng asawa niya. Nabalitaan daw niya ang promotion at ang paglipat, kaya biro pa niyang baka maunahan siya sa posisyon pagdating ng ilang taon. Napagkwentuhan din nila yung bagong apartment sa Tokyo na simbolo raw ng pinaghirapan nila at ng panibagong yugto ng buhay. Pero nung makita ni Yoshio si Riona, parang may kumurot sa kanya. Naiinggit siya lalo na nang masaksihan kung gaano kasaya at kalapit ang mag-asawa. Doon niya na-realize na may kulang sa sarili niyang buhay. Pagdating ng 8 araw bago ang lipat, abala pa rin si Mister. Dahil sa dami ng trabaho, napilitan siyang mag-overtime sa bahay. Kasama pa niya si Boss Yoshio na nagpresentang tumulong para lang matapos lahat bago sumapit ang katapusan ng buwan. Dahil kulang na sa oras sa opisina, doon na nila tinapos ang mga natirang gawain sa bahay, habang parehong seryoso at tutok sa ginagawa. Naamoy ni Yoshio ang niluluto ni Riona sa kusina, lumapit si Riona at sinabing handa na ang pagkain. Napangiti si Yoshio habang pinagmamasdan siya. Sa isip niya, ang swerte ng lalaking napangasawa nito. Ramdam daw niya kung gaano kasaya at kainit ang tahanan kapag may kagaya ni Riona sa tabi mo. Habang masaya silang kumakain, biglang nagtanong si Boss Yoshio kung kailan daw magpapamilya sina Riona at ang asawa niya. Ngumiti lang si Riona at sinabing, siguro pagtama na yung panahon. Biro naman ni Mister, binalik niya ang tanong. Kung bakit si Boss hanggang ngayon wala pa rin kasama sa buhay. Natawa si Yoshio at sagot niya, single pa raw siya at open naman daw sa love life. Pero sa sumunod niyang mga sinabi tungkol sa mga babae, medyo ekis dahil di maganda pakinggan. Biglang natahimik ang mesa. Napansin ni Yoshio na medyo napahiya siya, kaya nagsorry siya kay Riona at sinabing biro lang daw yon. Pero kahit ganon, naiwan kay Riona ang hindi magandang impression, parang may nabasag sa respeto niya sa boss ng asawa niya. 7 araw bago ang lipat, hindi inaasahan ni Riona na may biglang darating na bisita. Si Boss Yoshio pala, nakangiti pa nang sabihin na may naiwan daw siyang mga dokumento sa bahay nila kagabi. Medyo nagulat si Riona at nag-alangan siyang papasukin ito. Pero nagpumilit si Yoshio, sinabing saglit lang daw at kukunin lang ang papel. Pagkapasok sa loob, kunwari naghanap-hanap siya, pero sa totoo lang, gawa-gawa lang ang dahilan niya. Plano na talaga ni Yoshio ang pagpunta. Gusto lang niyang makausap si Riona nang walang nakakaalam, lalo na't wala si Mister. Mula nang una niya itong makita, tila hindi na niya makontrol ang nararamdaman. Kaya gamit ang pagkakataon, nagsimula siyang magsalita. Halos 30 minutes siyang nagbuhos ng damdamin, habang si Riona naman ay tulala lang, hindi makapaniwala sa mga sinabi ng boss ng mister niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin o gawin sa biglaang pag-amin ng boss ng asawa niya. 6 na araw bago ang lipat, sinusubok na talaga ang pasensya ng mag-asawa. Tulad ng mga nakaraang gabi, abala pa rin si Mister sa trabaho. Puro laptop at papeles ang kaharap. Lumapit si Riona, tahimik lang, sabay lambing sa asawa niya. Nagyayaya ng magpahinga. Pero si Mister, mukhang pagod na pagod. Maayos niyang sinabi na hindi pa siya handa at baka mas maganda kung sa Tokyo na lang kapag maayos na lahat. Ngumiti si Riona at tumango. Naiintindihan niya. Ipinakita nila na kahit pagod, may respeto at pangunawa pa rin sa isa't isa. Kinabukasan, 5 araw bago ang lipat, muling dumating si Boss Yoshio pagkatapos ng trabaho. Medyo naiirita na si Riona sa dalas ng punta nito, pero dahil may tinatapos pang project, pinayagan pa rin nila itong tumulong. Habang busy ang 2 lalaki sa harap ng kanilang mga laptop, biglang tumayo si Yoshio at lumabas ng bahay para magpahangin. Sa labas, nadatnan niya si Riona sa kusina, naghuhugas ng pinggan. Bigla siyang napatigil, halatang hindi komportable sa presensya ng boss. Pero nilapitan pa rin siya ni Yoshio. Gusto raw niyang makipag-usap ulit, kahit malinaw namang ayaw na ni Riona na pag-usapan pa. 10 minuto silang nagkausap,
Puno ng tensyon at ilangan hanggang sa pumasok si Mister, hinahanap ang boss niya. Doon lang tuluyang natapos ang hindi kanais-nais na sandaling yon. Ilang araw bago ang paglipat, binigyan ni Mr. Yoshio ng sobrang daming trabaho ang kanyang empleyado, ang asawa ni Riona, hanggang sa mapagod at mawalan ito ng tulog. Isang araw nagising si Yoshio at lumabas ng kwarto habang si Riona ay nakaupo sa sala, pagod at nag-aalala, tila malalim ang iniisip. Nang lumabas si Yoshio, napansin niya kung gaano pa rin kaakit-akit si Riona, katulad ng noong nakaraang gabi. Nag-usap sila ng pribado ng mga 20 minuto at habang papalapit ang araw ng paglipat, natapos na rin ang huling gawain noong linggo. Sa wakas, makakauwi na si Yoshio at ang asawa ni Riona na lubhang pagod sa trabaho ay makakapagpahinga na rin. Ngunit hindi niya alam na nagpapatuloy pa rin ang mga lihim na pag-uusap ni Yoshio at Riona. Lunes, 2 araw bago ang paglipat nila sa Tokyo, tinandaan ni Riona ang petsa sa kalendaryo gamit ang kanyang ballpen na parang ayaw niyang makalimutan ang araw na iyon. Sa wakas, matatapos na rin ang lahat ng pagod at hirap ng mag-asawa. Isang araw na lang at lilipat na sila sa Tokyo. Habang papauwi si Mister mula sa huling araw niya sa trabaho, abala naman si Riona sa pag-aayos ng mga gamit. Puno sila ng tuwa at excitement para sa bagong simula. Pero habang nag-iimpake si Riona, biglang may kumatok. Akala niya si Mister na, kaya agad niyang binuksan ang pinto. Laking gulat niya nang si Boss Yoshio pala ang naroon. Nagkausap sila sandali, mga 20 minutes na parang pamamaalam. Pero ramdam ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Kinabukasan, dumating na ang July 31, araw ng paglipat. Habang abala ang mag-asawa sa paghahanda, muli na namang sumulpot si Yoshio, nag-alok ng tulong sa pagbubuhat at pag-aayos. Lubos ang pasasalamat ni Mister, hindi niya alam na may ibang dahilan si Boss. Tahimik na nagtatago si Yoshio ng isang lihim. Balak niyang sundan si Riona, dala ng damdaming hindi niya na kayang pigilan. Alam niyang mali pero pinili pa rin niyang sundin ang nararamdaman. Si Riona naman, kahit pilit niyang itinatanggi, hindi rin maikakaila na may kakaibang koneksyong nabuo sa pagitan nila. At doon nagtatapos ang kwento. Isang pag-ibig na ipinanganak sa maling pagkakataon at isang wakas na nakabitin sa imahinasyon ng bawat nanonood. Kung nag-enjoy kayo sa kwento, bigyan nyo naman ng like ang video at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang ganitong klaseng recap. Reminder lang guys ha, gawa-gawa lang ito. Kaya sana huwag gawing inspirasyon ang mga di ka nais-nais na ginawa ng mga karakter.